kumusta naman po yung ating mga ginagawa na mga paghahanda? So far sa ngayon po, ongoing pa ang mga repairs kasi ang pinaka-objective po natin is yung basic needs ng mga bata ng delegation, yung CR, yung kuryente at tubig. So the rest, it follows kasi yun naman po talagang pinakauna talaga at kailangan talagang ayusin. So that pagdating po ng mga delegation at ng delegations, at least maayos na po at hindi po sila mahihirapan sa tubig. Actually po, mayroon na po tayong mga coordination sa other agencies, iba-iba po. Yung sa tubig, mayroon kaming Aleco, yung sa kuryente, Aleco, yung sa tubig, Bureau of Fire, may sa police. Iba-iba po ang aming agency na lagi po kami nagbi-meeting at sinisika po namin na ibigay kung ano ang dapat na maibigay at sa abot kaya ng aming syudad na maibigay sa mga delegasyon. Alright. Eto, Sir Francis, para lang alam po ng ating mga audience, kailan po pala isasagawa ang Palarong Bicol? And saan po ito isasagawa, Sir Francis? Ang Palarong Bicol po yung gagawin sa Legazpi City. Ang opening program po niya gagawin sa Bicol University on March 1 to 7. Kaya lang may mga tinatawag tayo na mga pre-Palarong Bicol activity. Sa 28 nga po, February 28, magkakaroon na kami ng Unity Run. Then after Unity Run doon sa Sawangan Park, that will be at 5 o'clock, around 5 o'clock in the morning. Then susundan po yan ng tree planting activity. Then sa hapon naman po, 1 o'clock, mayroon kaming tinatawag na Larong Bicol nun. Ito po yung local version ng laro ng lahi. So every time po na may palarong Bicol, Rion, lagi po namin siyang ginagawa dahil sabi nga natin, dapat tangkilikin ang sariling atin at dapat lingunin natin ang sariling atin. So hindi namin yan kinakalimutan at yun din po ay pinopromote ng aming national office, yung DepEd Central, na magkaroon ng laro ng lahi. Opo, opo. Then sa gabi Ito, po, Sir Francis, sa gabi di ba? mayroon palang Mayor's Night po pala. Alright, opo, opo. Ito, Sir Francis, mabalik ako doon sa billeting centers po natin. Sir, kumusta naman yung mga linya ng tubig sa mga billeting centers po natin? Kasi, syempre, pag March kasi, sir, parang dyan na aano yung heat index, yung mataas na degree ng panahon, ng init ng panahon. So, kumusta, sir, yung ating supply ng tubig dyan sa mga billeting centers po natin? Wala naman bang mga depekto, Sir Francis? Actually po, this is the fourth time around na ang Legazpi City nag-host. Inaayos naman po yung mga linya last year and the previous years. Ngayon, kung mayroon man po mga defect, inaayos naman po ng aming water system dito sa amin sa Legazpi, yung Legazpi City Water District. At kung kulang pa po, naka-standby po ang ating bumbero kasi actually po isa po sa dalawa po ang aming may tinatawag kaming IMT, Incident Management Team. Ito po composition ito ng mga lahat ng agency concerns, yung sa tubig, yung sa peace and security, yung sa kuryente, yung lahat-lahat na po. Andito pati medical, iisang lugar lang po sila, mayroon po sila mga representative diyan para ang tawag ng mga bawat division kung may kailangan, iisa lang po at alam kaagad nila ang galawan. So lahat naman po yung coordinated, kung talagang kulang po ang tubig, magte-text lang po doon sa IMT namin, darating po ang bumbero. So yun po ang aming strategy na ginagawa ngayon para at least maibigay namin ang aming best. Kaya lang po ito ang paulit-ulit namin sinasabi, ang palaro po ay palaro, parang Boy Scout po yan. So what is important, maibigay yung basic needs ng mga atleta, ng mga coaches na darating, pero do not expect bed of roses. Pagdating po, wala po kami may offer na foam na para doon matulog. So kanya-kanya po talagang dala yan, and ever since po, ganun po ang nangyayari since the time of memorial pa, na ang host po natin hindi po nagbibigay ng beddings. Kanya-kanya po yan. So, do not expect po, again, huwag naman po mag-expect ng bed of roses. Laging matinik po ang palaro. Mayroon shortcoming yan. Wala pong palaro, even Boy Scout na perfect ang activity. Mayroon at mayroon. Pero iniiwasan po natin, at least wag naman lahat kapalpakan. Mayroon naman pong kagandahan. Alright, very well said, Sir Francis. Paano, sir, kung may mag-expect rin ng pagkain?
pa sa sa ano, sa sa mismong araw ng ano, Palarong Bicol. Kayo yung host, hindi niyo kami pinakain, sabihin ng ibang mga school, Sir Francis. Sa pagkain po, given na po yan, alam na yan ng mga schools division superintendent, lahat ng mga division sports officer, na ang pagkain po kanya-kanya. Kasi hindi po kayong pakainin ang kung dumating po pala 10,000, biro nyo po saan nyo po kukunin yung pagkain yung 10,000 na yan. Ano po, so kanya-kanya pong division yan. May mga budget na po yan, alam na po yan ng mga schools division superintendent. At alam po yan, lagi nag-meeting na po kami yan, headed by our RD Gilbert Sansad and Selvig Centillas, na kanya-kanya po yan ever since po, ganun po talaga yan. Ang papakainin po namin, yung mga involved lang doon sa uh, opening program, yung mga performer, yung mga ibang mga VIPs, at other concerns. Pero when it comes to the whole delegation po, doon na po yan sa kanya-kanyang delegation naka-charge. Alright, dito naman tayo sir sa ano, sa paglalaro ng mga atleta po natin. Kumusta sir, nagsimula na ba sir yung ating concentration ng mga atleta? Kumusta po? So far, in the feedback that I've received, karamihan po ng division, nagko-concentration training naman po ngayon. Parang wala po atang division akong narinig na walang concentration training. So yun po ang ating kagandahan kasi nga, sabi sa amin sa central office, even the secretary himself, si Sec Angara, si na Yusek Malcolm, which is in charge sa palaro, raise the bar. Ibig sabihin, raise the bar, dapat taasan ang antas ng laro ng mga atletang Pilipino. So sa lahat po 'yan ginagawa natin ng paraan na sana lahat maging competitive ang ating mga atleta. So training po talaga at 'yun naman po ang ginagawa ng Buhol Bicol. Alright. Eto sir, sunod kong katanungan, mas maganda kung sa inyo talaga manggaling ang sagot. Paano, sabi nung ibang atleta sir, ano, siyempre atleta magpa-participate sa Palarong Bicol. Baka, anong tawag nito, ma-miss niya yung mga klase. Siyempre, ma-miss niya yung mga klase, yung mga subject niya sa paaralan. Ba natatakot yung iba, baka bawasan kami ng marka dito sa pag-participate namin sa Palarong Bicol. Ano yung ano natin diyan, sir? Meron po tayong regional memorandum na napakatagal na at hindi pa naman po president siya, existing pa naman po siya. Yung regional memorandum number 11, I think, if I recall it right, 2011. 2011 pa po doon, naka-stipulate po dito doon yung sistema kung paano bibigyan ng grado ang isang atleta, hindi lang po atleta, kundi lahat ng mga bata na sumasali sa mga activities, lalo na kung ang represent yung school o yung division, na parang hindi po siya talaga pwedeng bawasan. Instead, mayroon pong stipulated doon sa memorandum na yun na binanggit ko, kung paano ang computation, paano gagawin ang grading grado ng mga bata. So hindi po talaga siya pwedeng bawasan. Kawawa naman po, nire-represent na yung division, tapos yung eskwelahan babawasan pa. Kuminsan po kasi nagkakaroon naman ng naging problema internal. Yung mga eskwelahan, kuminsan hindi kasi siguro oriented masyado yung teacher, binabawasan. So it's a matter of explaining to them by the school heads or principals through the directive of superintendent. Kasi ang superintendent po alam na alam yan at talagang yung superintendent po mismo namin talagang nagbibigay ng instruction. Lahat po yan ng superintendent, magagaling po yan, alam nila yan. Walang superintendent po sa Region 5 na schools division superintendent na hindi maayos. Lahat po yan maayos at marunong talagang mag-inform sa mga eskwelahan. Doon na lang po siguro sa baba nagkakaroon ng problema. Siguro hindi masyado na-inform ng principal yung teacher na nagbaba ng grade. So, nagiging internal po ang problema. Opo. So, hindi pala pwede sir ibagsak yung mga atleta natin, Sir Francis. Hindi po siya pwedeng ibagsak, no, babaan ng grades. Yan po ang pagkakaalam ko. Instead, pwede mo siyang taasan kung magko-comply pa siya ng mga requirements doon sa subject area na kanyang ano yan, kinokonsentratan or kanyang kailangan taasan pa ng grado. Instead, pwede siyang taasan. Pero ang alam ko po, hindi talaga pwedeng babaan. Alright, yun. At least nalinawan kami doon, Sir Francis. Eto pa sir, baka ireklamo din yung ibang mga atleta, oh, yung allowance namin nasa na? Asa na yung aming allowance? Paano yun, Sir Francis?
Ang allowance po ang nagbibigay kanya-kanyang division through the help and coordination po lagi ng LGU kasi napakalaki po ng papel ng mga LGUs dito, yung mga mayors natin, yung mga governors natin, yung iba congressman. So depende po sa availability of fund ng bawat division yung allowance. Tapos yung incentive nasa mga LGUs na po yan. Kaya lang po pagdating sa incentive, secondary lang po yan. Kasi hindi nga po maganda sa aming pananaw, hindi maganda na yung incentive bibigyan mo ng 200,000, 300,000 para ba yung ang dating sa bata, talent for sale. So, you play hard, you do your best, extremely na nga po kuminsan dahil kailangan mo makakuha ng gold para doon sa 150,000, sa 50,000. So parang hindi nga po maganda masyado pakinggan. So although may mga gumagawa po niya, depende po kasi kung sa mga LGUs at depende din po sa mga uh, division offices kung nagiging positive po siya or negative. Kasi mayroon ding positive, mayroon ding negative. So depende na po kasi sa perception ng bata kuminsan. So it's a matter siguro ng proper orientation sa mga bata para malaman nila na ang palaro ay talagang palaro, hindi po para kumita, hindi po para pagkakita, kundi para i-showcase ang kanilang mga talent, para mabigyan ng pagkakataon yung masyadong hindi nag-excel sa isang bagay, baka sa sports mag-excel at para matulungan po yung bata academically kasi sa pananaw namin, yung sports makakatulong sa academic performance ng mga bata. Opo, Lalong-lalo pa ang aming RD, si RD Gilbert, yun din po talaga ang sa kanyang kaisipan. opo. So hindi kayo sir fan ng pagbibigay ng insentibo sa mga atleta natin, Sir Hindi Francis? naman po sa hindi fan, kaso ang ibig kong sabihin ko minsan pag extreme napakataas, parang nagiging yun na ang batayan. Mayroon pong incentive, pero wag naman na, yung makagold, sige, yun po ang nagiging motivation ba? Ang motivation dun sa atleta, yung pera na, o sige, pag nakagold ka, bibigyan ka namin ng 150,000. So, ang nagiging perception namin, parang it's about money na lang, kaya siya lumalaro ng ganung kataas na antas at pinipilit ang sarili na abutin yung guntong medalya kahit extreme measures na dahil dun sa 150,000. So, pero still, depende pa po sa orientation ng bata, depende pa po kung paano i-manage. Sa akin po, pananaw, personal ko lang pang pananaw yon. Ano po, sa akin personal. Pero hindi naman po yun ang polisiya ng DepEd. Sa akin lang po, personal perception ko lang po yun. Alright, ayun. So, eto sir, ano ba sir yung mga yung mga halimbawa yung mga bawal sa atleta? Halimbawa paano kung yung atleta sir ay may nagdala ng ng inumin na nakalalasing sa sa billeting centers. Ano ang mangyayari doon Sir Francis? In general po, lahat po ng division, mayroon tayong general rule. Talagang bawal na bawal po yung mga nagdadala ng deadly weapon, ng baril, firearms, ng mga nakakalasing na bagay, nor smoking. Pag ganun po, sigurado po yun, depende na sa mga division offices kung paano po nila ididisiplina yon kasi iimbestigahan pa naman po yun, due process pa din naman ang mahalaga doon. Hindi naman outright yan kaagad, paalisin, pauwiin. Hindi naman po siguro ganun kasi baka maaksidente naman yung bata. So depende na po sa gravity of the offense kung paano ginawa ng bata, kung anong nangyari. Iimbestigahan po yan, due process. Then, tamang decision will be given by the delegation himself. Sila po ang magbibigay ng sanction kung mayroon man po. Even sa coach, hindi lang po sa bata. Even sa coach. So, ganun din po ang mangyayari. Opo, iyon. Sino-sino pala sir yung mga katuwang natin ditong mga ahensya kung meron man, Sir Francis? Marami po, unang-una sa atin is yung LGU. LGU po, actually yung LGU ng Legazpi, through Mayor Risham po, napakalaki po ng gastos sa hosting alone po. Umaabot po ata kami ng siguro mga 23 million. Sa hosting pa lang po yan. So, malaki po ang nagagastos ng host sa mga bagay na ganito. Kaya lang, for the Labi Sports, lalong-lalo na ang aming mayor, dati din pong atleta, so talagang willing siya mag-host ng palarong Bicol. So, LGU, number one ang partner ng DepEd yan, LGU. Even po hindi sa hosting, kahit po yung lahat ng division, number one partner po talaga yan. Yung mga sa delegations,
LGUs po talaga. Yung mga local executive, mga LGUs po talaga sila po ang nagbibigay ng suporta, malaking suporta binibigay niyan. Then sa hosting naman po sa amin, marami po yung police, yung public safety namin, yung ALECO, yung sa tubig, yung Bureau of Fire, yung tourism namin, marami po sa tourism at may iba pong mga concern, OCNR, ganun po. Yung Bicol University po, kapartner namin ang Bicol University kasi sa kanila po gagawin ang opening program. Alright, opo, opo, opo. Ito sir, if ever, ito hindi naman sir sa hinihingi natin na mangyari, ano, pero kung sakali sir na ano, magkaroon ng sama ng panahon, ano ang, ano sir, matutuloy pa ba yung palarong Bicol sir? Oo, sana naman po wag. Pero depende po kung ang sama ng panahon siguro, hindi naman masyadong yung tunay na masama. Kung mga subsignal na number one o kaya kung maulan. Kung maulan po, tuloy at tuloy pa po ang ating palarong Bicol. Hindi na po siya pwede sigurong iurong. Kami nga po dito may mayon pa na naka-alert level 3. So, kaya ang ginawa po namin dito sa Legazpi, since naka-alert level 3, naka-alert din po kami, may standby kaming mga eskwelahan doon sa malalayong lugar, medyo malayo-layo siya, na mailayo po yung mga visiting school ng mga bata. If ever, alert level 4 comes during palarong Bicol. So may standby po lagi kami, may plan B kami lagi. Alright. Ito sir, mga remaining question na lang sir. Ano-ano ba sir yung mga kino-consider nyo sir as ano, challenge dito sa palarong Bicol, sa mga paghahanda natin, Sir Francis? Kung magiging challenge na lang po natin, number one, yung weather, gaya ng nabanggit nyo. Mas mahirap kung laging maulan. At ang hirap din naman kung sobra-sobra ang init. So sana po maayos ang ating panahon. Then the rest po, mga minor na lang yan, hindi na namin kinoconsider as challenge kasi this is the fourth time, the fourth row na four in a row na nag-host po ang Legazpi City. So nasanay po kami through the leadership, yung DepEd Legazpi, through the leadership of Schools Division Superintendent Danilo Despe, Sir Danilo Despe, and Sir Larry Emiliano, with partnership lagi kami with the LGU. So sanay naman po kami at nairaraos naman po namin lahat. Actually, yung press con, yung regional press con, katatapos lang po, mga 3 weeks ago, I'd say. Sa amin din po yun, although medyo naapektuhan kami siyempre yung preparation ng Palarong Bicol. Medyo naglaylo muna within that days kasi concentrate muna kami lahat sa RSPC since we are also the host. Then right after RSPC, yung regional press con ng DepEd, here comes Palaro, preparation, puspusan kaagad. Alright. Ito sir, sa mga ano naman sir, sa mga player natin na pasaway, yung oras na ng laro, wala pa. Na-default tuloy. Ano ang ating mga siguro maipapaalala sa kanila sir? Sa amin po sa sports, paulit-ulit namin sinasabi na kahit si RD Gilbert po, paulit-ulit namin sinasabi ni na RD, ni na ERD, Bebs, na ang palaro po, sports is discipline. Part of the discipline is to be punctual. Tama po ba? I don't know if you will agree with me. Part of discipline is punctuality. So meaning, pag hindi ka dumarating, hindi ka punctual. So, pag hindi ka dumarating sa oras, maapektuhan mo yung mga succeeding games. Hindi po pwede nating hintayin na dumating kayo bago mag-umpisa yung laro kasi maapektuhan naman po yung mga susunod. At ang ano po niyan, ang epekto nasa management kasi hindi kami nakakapagpalaro sa oras. Maliban na lang po sa mga untoward incident, halimbawa papunta na yung tao, yung mga yung delegation papunta na yung bata o yung team may aksidenteng bigla nangyari sa kalsada, hindi sila makadaan, baka mabigyan po ng consideration. Pero kung wala naman po, being late because medyo tinanghali ng gising or kung ano pang reason, personal, may pinuntahan mo ng madali, parang hindi po kayang i-consider. Kasi again, sports is discipline. Punctuality is part of the discipline. Alright, opo. So, magiging stricto kayo sir sa oras talaga dito sa palaro po natin. Opo, kasi gaya ng sabi ko, it will affect the succeeding game kung hindi po kami mag-start sa tamang oras ng lahat ng laro. Alright. Ito sir, bago tayo matapos Sir Francis, siguro mga ilan pang paalala sa mga coaches po natin, mga player natin, mga delegations in connection dito sa napag-usapan natin na paghahanda
para sa palarong Bicol, Sir Francis? Sige po, bigay ko sa inyo ang linya. Opo, sa lahat po ng atleta, sa lahat ng delegasyon, ang pinaka-primary concern po namin is the safety of the child. Yun po ang pinaka-primary concern namin. Hindi baling hindi manalo ng gintong medalya o ng anumang medalya, basta importante safety yung mga bata. Natuto at na may napag-aralan, na may natutunan sa palaro. Kung manalo po, secondary. So lahat po yun, gaya ng kanina na sabi natin, sana wala namang maglalasing-lasing. Sana po uh, tumungo po tayo sa direksyon na tamang disiplina. Kasi yun naman po talaga ang magiging natin, learning, discipline, and camaraderie of every Bicolanos towards dahil sa pamamagitan po ng sports. Kasi ganito po yun. Sa ngayong palarong Bicol, naglalaban-laban po ng mga division offices. Naglalaban-laban yung bawat city, naglalaban-laban yung bawat provincial division. Pero at the end of the day, ang pinakamithiin is to select best athlete to represent Region 5. Sa ngayon, naglalaban-laban po tayo, pero at the end of the day, pag na-select na, pupunta tayong palarong pangbansa, iisa po ang team natin, Team Bicol, Team Vulcans, Region 5, headed by our regional director. Yun naman po talaga ang end product niyan, yung tayo magkaisa patungo sa palarong pangbansa. So yun po ang ating mithiin. Yun po ang ating message na magkaisa, huwag mag-aaway-away, ipakita na ang Bicolanong atleta ay disiplinado po.